bawal daw ang paulit-ulit na pagdarasal. Dahil sabi daw sa Biblia, litra por litra. Ang tinutukoy nila, ang Mateo 6:7. Ang paulit-ulit na pagdarasal. Hindi ninyo naiintindihan yan. Ang ginawa ninyo, self-interpretation. Mga utak dilis kayo. Ang sinabi diyan, bawal ang paulit-ulit na pagdarasal na walang kabuluhan. Pero kung ang pagdarasal na may kabuluhan, hindi ipinagbawal yon, mga kapatid. Lahat ng kabutihan basta biblical o nasa Biblia nakasulat, basta sa Diyos at itinuro niya, hindi bawal yan. Bakit? Kung paulit-ulit, bawal ba? Kailan ba tayo magdasal o ilang beses ba tayo magdasal? 1, 2, 3? Kung babasahan kita na si Kristo ay nagdarasal ng 3 beses sa pareho ding salita. Mababasa yan sa Mateo 26:44. 3 beses nagdarasal si Kristo. Ibig ba ninyong sabihin na si Kristo ay nagkakasala? Siya mismo ang unang nagkakasala dahil nagdadasal siya ng paulit-ulit? Grabe talaga kayo ka-wow. Yung mga pastor na nagutos ninyo, wow na wow. Diba? Tapos sabihin yung paulit-ulit. Yung Mateo 6:7, basahin nyo yung karugtong na yan dahil iniutos ni Kristo yan kung paano magdarasal. Yung Our Father in Heaven, yung umpisa dyan. And that is a perfect prayer na ginagamit ng mga Katoliko at ang Katoliko lamang ang gumagamit niyan, mga kapatid. At mababasa yan, Biblia, litra por litra. Kahit nga sa paaralan, itinuturo yan. Elementary, high school, kolehiyo, kahit saan. Ayaw ninyo ng Ama namin dahil sasabihin ninyo, paulit-ulit. Yan ang itinuturo ng inyong pastor na walang alam sa Biblia, self-interpretation. Hindi bawal ang paulit-ulit na pagdarasal, mga kapatid. Yan ay itinuro ni Kristo. Itong panalangin na paulit-ulit po. Bawal ni Kristo yon sa 7 ng Mateo. Pakinggan mo. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong mapagsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kaya bawal yung ulit-ulitin mo, kinukulit mo. Hindi naman bingi ang Diyos. Hindi balik kung yung lolo mong bingi, ulit-ulitin mo. Pero yung Diyos, di ka pa nga nagsasalita, alam na niya kung anong gusto mo eh. Ba't mo naman uulit-ulitin? Kaya ang sabi ng Ecclesiastes 5:1 ay, Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. pakauntiin mo lang, naintindihan na ng Diyos yun. Saan ba? Mananalangin ka. May sakit ang misis mo. Manalangin ka, Panginoon namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang akin pong asawa ay nahihirapan. Maawa ka po. Kung may kasalanan kami, patawarin mo kami. Sana po, pagalingin mo ang asawa ko para meron akong katulong sa buhay. Maraming salamat po sa awa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alam niyo kung sino gumagawa niyang mahabang panalangin? Yung mga nagbabanal-banalan, sabi ni Kristo. Basahin natin ang Lucas. Mangag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong dako sa mga pigingan.
na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao, at sa pagpapakunwaring banal ay nananalangin ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Mga eskriba nung araw na mahaba ang damit, gustong-gustong mananalangin ng mahaba dahil nagpapakunwari, kunyari mga banal. Yan ang ugali ng mga pakunwari, mga ipokrita, mga ipokrito. Huwag tayong paparis doon.